Magandang umaga, panibagong vlog para sa aming mag-iina dito sa bahay. Hello, etong vlog na to ay tungkol sa aming hindi naman dispute. Kasi lilipat kami ng bahay this coming September 1. At hindi kami nag 60 days notice dahil sa mga nakita naming problema dito sa bahay. This past few months, napansin ko ng anak ko, pareho laging may ubo-sipon. Tapos lalo na itong batang to. Kaya inisip namin na baka dahil lang sa weather. Nung unang lipat namin dito ng December 21, okay lahat. Kaso nung dumating yung May 2022, may napansin kaming leak or parang tubig sa floor kapag naulan. Tapos yung may carpet namin sa labas nababasa. Tapos medyo moist yung sahig namin dito sa kwarto. It's underground. So tomorrow morning or later at midnight it will break. And my Fast forward, nung nabuntis ako, nanganak ako ng February 22, nag-decide kami mag-ama na yung isang kama namin ilalagay namin sa floor kasi meron na kaming chikiting. So para sa safety, mas maganda sigurong magandang ilagay namin yung yung bed sa floor. Tapos noong June ko lang napansin nung nag-change ako ng bedsheet, nakita namin na may molds yung kama. Tapos na-report ko yun sa property management kasi kung merong tawag dito, may molds yung kama namin, ibig sabihin may moist sa ibaba. Kaso ang sabi lang sa amin ng management, huwag ko daw i-direct na ilagay yung bed sa floor. Kaya ginawa namin, kahit wala kaming extra box spring din, nilagay na lang namin yung bakal. Kaya ang nangyari, hindi siya pantay. Nagkakasakit pa rin ng mga anak ko, ubo-sipon. Kaya nag-search ako, possible cause ng sakit ng mga bata dahil sa mold exposure. Summer pala dito sa Canada. Kaso naulan siya, hindi siya yung typical na sobrang lamig. Hindi siya sobrang init compare nung last summer. Maulan siya ngayon. Yung floor namin sobrang moist. Kaya talagang decidido kami umalis na. Naghanap na kami ng bahay. Kaso 60 days notice daw ang Kung sino-sino na pinagtanungan namin kung pwedeng i-shorten yung 60 days notice. Kasi syempre, ayaw na namin lalo pang ma-expose kami, lalo na yung dalawang bata sa molds. Tanong-tanong kami, tapos tumawag din ako sa landlord and tenancy board. Sabi, pwede kaming umalis kahit less than 60 days. Mag-fill up lang kami ng N94. At ang irarason namin is syempre yung health reason. Ang isa din sa mga advices sa amin na nakapaligid sa amin, pati kamag-anak namin, is to take pictures and all communications sa property management as evidence na ini-inform namin sila about sa leak. Tapos, pictures na may molds. Para just in case na mag-escalate at magkaroon ng hearing, meron kaming evidence na pwedeng ipapakita. Tapos, supabay pa na nagkaroon ng leak sa washing machine, which is beside ng yung laundry room, katabing-katabi lang ng kwarto namin. Ito lang, meron lang siya. Itong wall na to, dyan na yun. Nainis lang ako kasi parang 1 month higit kung nirereklamo yung leak dun sa washing machine. Kaso, parang sinabihan pa ako na wag ko daw i-full load, wag ko daw damihan yung sabon. Marunong naman ako gumamit ng washing machine. Pero, sige, para ang ginawa ko na lang, so every time may leak, bini-video ko, sinasend ko sa kanila, pati yung laman ng washing machine. Para i-ano ko sa kanila na sinusunod ko yung advices nila, pero may leak pa din.
So parang nagtagal siya, so mga almost 1 month. So last week lang napalitan yung washing machine namin. Pero para kasing ano, ang nangyari, nasagad kami, nainis, nasagad, kasi parang hindi na healthy yung environment namin ng mga bata. Tapos nakadagdag pa yung nagsasalok ako ng tubig sa laundry every load kasi nga naglilig at kasi ayokong pumasok yung tubig sa laundry dito sa bahay. Naghanap na kami ng bahay. Since maghiwalay kami ng DM ng bahay, naghanap ako ng one bedroom apartment. May nakita naman kami. Tapos sa inyo, itsura ng mga nakita naming molds. Sorry, makalat. Yan ang kwarto namin. Ito yung sa may bed, pag ganon. Tapos ito ang divider sa room at laundry. Bago na siyang washing machine, last month lang. Ito ang molds. Tapos ito, hindi ko alam kung molds din. At ito pa. Ginawa namin ni Mister, nung Monday, Civic Day, nag-general cleaning kami. Doon ko nakita yung mga molds at hindi ko kasi mapicturean yung, hindi malinaw sa picture or video yung basa yung floor namin, lalo na dito sa gilid namin. At yung ilalim ng isang kama. Hapon ako nag-send ng formal letter dun sa property management na gusto na namin umalis dito na September 1. Tapos, niremind nila ako sa 60 days. Siyempre, ako nag-reply ako sa kanila na for health reason. Ay, maririnig niyo naman sa background at saka dun sa naunang part ng video na to na naubo pareho kung ano. Bukas dadating daw dito yung property management para i-inspect siguro yung nirereklamo ko. Pati baka titingnan na rin nila kung ano yung mga damages since aalis na kami ng September 1. Good morning po. August 10 po ngayon. Tapos dumating na yung property management kanina. Siguro mga 9 para i-inspect yung nirereklamo ko. Tapos nakita nila, ang sabi nila, hindi daw dahil sa leak, kung bakit daw merong molds. Wala daw proper ventilation or air circulation dito sa bahay kasi marami daw ang gamit. So parang ang na sa akin, next time daw, yan? Sabi nila, dapat daw, hindi daw sinasagad yung bed sa wall. Tapos, dapat daw, may space daw yung box spring sa floor o kaya yung bed namin. Kasi naulan naman daw kanina, wala naman daw siyang nakikitang leak. Kahit in-explain ko sa kanila na pag malakas yung ulan, saka lang magkakaroon ng nagmo-moist yung sahig. Tapos, sabi ko, kulang talaga sa space kasi dalawa ang bed na ginagamit namin. Let's see. Po, ngayon ay August 16. Parang continuation lang sa last na video. Diba nagsabi ako, kino-complain ko yung molds, yung leak. Ngayon, nag-consult kami ng abogado. They are legal, sabi ng abogado, yung may-ari doon ng bahay legally can keep our deposit dahil sa hindi 60 days namin pag notice. So wala kaming laban doon. So mag-hope lang kami na on September 1 may mag-rent kagad ng bahay para may maibalik na portion sa in-advance namin nila DM. Biglang nung pauwi na sila, nagsabi yung lalaki na may nag-complain daw sa backyard na madumi daw, mataas daw yung lawn, tapos yung basura. That we need to cut the grass. Yes, exactly.
Kaso, ito yung ano namin, wala sa lease agreement namin na kami ang maglilinis nun. Tapos, wala namang pinrovide ang landlord na lawnmower para i-cut yun. So, hindi talaga namin nililinis yun, hindi talaga namin inaano. Ngayon, nag-message ako dahil sobrang na-stress ako. Parang feel ko tuloy, naghahanap sila ng dahilan para hindi maibalik yung pera or naghahanap sila ng dahilan para bawasan yung pera or talagang pinahihirapan kami. Start na kami. Yan. Start na kami. Actually, nakapaglipat na si Mr. nung Sunday. Tapos si DM, mamaya tutulong siya sa amin na iligpit. Ilipat to sa bagong titirhan namin. So, ito yung labas ng bahay. Basura day kasi namin ngayon eh. So, ito yung complain nila na basura. Pero hindi sa amin yan. Ang taas na damo, diba? Oh, power. Yung upuan na yan, i-dispose namin yung isa. Tapos, yung grill, i-ano din namin. Pero yan yung bike dalawa sa amin. So, yan. Wala nga pinabait sa aming lawnmower ba? Saka, hindi din ako gagawa yung tabi yung asawa ko pa yung si Jim. Hi, Chris! Hello. Kausap ko yung nasa taas. So, sila din nagre-reklamo. Sabi ko, originally daw kasi sinabihan sila na ano nangyari dito? Sabi, originally, yung dumating sila dito, kung magbibigay sila ng lawnmower, di maglilinis sila. Eh, hindi naman din. You're free. So, halos pareho lang kami. Siguro mga nauna lang sila ng 3 months sa amin. Oh, that's why. No. Grab this. Let's see. Ano po, August 27. Lipat day na namin. Tapos, ano, bata. Tulog sila. Actually, hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Kasi may mga gamit na nung lumipat kami dito. Tapos may gamit kami. Eh, nanghihinayang kaming i-dispose yung ibang gamit namin ni DM. Kasi nga, nung nag-start kami, pinaghirapan namin yung yung mga gamit. Ayan. Ito na yung bagong bakod namin. Ayan. Ayan. Hindi ko talaga alam paano mag-umpisa. Stala. Malinis na po. Hello po. Wala ng buko. Nakalipat na kami. Nakalipat kami ng August 27 dito sa bago namin tinitirahan. Pero along St. Catharines lang din. Happy kami kasi at least maraming bintana. Tapos, mabait yung landlord namin. Kaya, happy. Oh. Say hi. Hi! Hi! Say hi. Bale, ang sabi sa amin, kapag may nag-rent daw dun sa tinitirahan namin, maibabalik daw yung pera namin dinown. Pero hindi na rin siguro kami, hindi. Kung may babalik, di thank you. Pag hindi, di walang magagawa. Tapusin ko na yung vlog. Maraming salamat po sa nanood. Sa susunod ulit. Bye-bye.